Kolorido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 30 siyam, ang hatol ng Arsobispo, saknong 1629 hanggang 1664. Lubhang litong-lito na si Haring Fernando. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Doña Maria sa hari at magalang na nagsalita. Hiniling niyang siya ay patawarin at ipinaalala na maging ang isang hari ay maaaring mabulag at magkamali ng hatol. Inamin niya rin na naging taksil siya sa kanyang ama at sinuway ang kalooban nito dahil sa matindi at tapat na pag-ibig niya kay Don Juan, ang lalaking minsang nalagay sa panganib. Habang nagsasalita si Doña Maria, makikita sa likuran si Prinsesa Leonora na tahimik, na nalulungkot, dinadala ang bigat ng sitwasyong hindi niya inaasahan. Ipinagpatuloy ni Doña Maria na kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, hahamakin niya ang lahat, sapagkat hindi niya kayang talikuran ang pinanghawakan niyang damdamin. Natahimik si Haring Fernando, hindi malaman ang dapat na maging hatol, kaya humingi siya ng gabay sa Arsobispo upang malinawan kung sino ang tunay na dapat makapag-asawa kay Don Juan. Tumindig ang Arsobispo at buong diin na sinabi, utos ito ng simbahan at batas ng kalangitan, ang unang nagkaroon ng karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Siya ang nararapat na pakasalan. Pagkarinig nito, labis na nasaktan si Doña Maria at buong pait na nasambit. O ngayon ko napagtanto, batas ng tao'y liko. Sa mali sila kumakampi, sa tumpak ay lumalayo. Unang tanong, sa sitwasyong ito, paano ipinakikita na kahit ang isang pinuno ay maaaring magkamali kung hindi buo ang nalalaman niya? Pangalawa, ano ang ipinahihiwatig ng matapang na pagharap ni Leonora at Doña Maria tungkol sa pagpapahayag ng katotohanan at sariling damdamin? Mahalagang kaisipan, ang tunay na katarungan ay lumilitaw lamang kapag ang paghatol ay nakabatay sa buong katotohanan at ang pag-ibig ay dapat pahalagahan ngunit hindi dapat maging dahilan upang talikuran ang tama.